Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, tunay na lunas. Paano binagong gulay ang diabetes ni Mang Tonyo sa Pilipinas? Naniniwala ba kayo na sa loob lamang ng humigit kumulang 3 buwan, sa pamamagitan ng pagbabagong ilang uring gulay sa pang-araw-araw na pagkain, ang isang taong may fasting blood sugar na lumampas sa 180 mg DL at nanganganib ng mag-insulin injection ay nagawang ibalik ang kanyang H1 sa halos matatak na 6-20%. Sana ay huwag ninyong palampasin ang mga ibabahagi ko ngayon dahil posibleng makatulong ito sa inyo na suriin ang inyong paraan ng pagkain at pagkontrol sa diabetes sa loob ng maraming taon. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Mang Tonyo, 67 taong gulang na kasalukuyang naninirahan sa isang tahimik na probinsya sa Pilipinas. 3 buwan pa lang ang nakalipas, ang kanyang kalusugan ay nasa kritikal na estado. Ang kanyang fasting blood sugar ay madalas na lumalampas sa 180 mg DL, isang bilang na nagtulak sa kanyang pamilya at mga doktor na seryosong isaalang-alang ang paggamit ng insulin upang makontrol ang sakit. Noong panahong iyon, patuloy siyang nakararanas ng pagod, labis na paggawhaw, hindi mahimbing na tulog sa gabi, pamamanhid ng mga kamay at paa, at laging mabigat ang kanyang kalooban dahil sa takot sa mga komplikasyon. Ang pinakakinagulantang niya ay kahit regular siyang umiinom ng gamot, ang kanyang blood sugar ay pabago-bago pa rin. Ngunit nagpasya si Mang Tonyo na baguhin ang isang bagay na tila napakaliit, ayusin ang kanyang pang-araw-araw na menu patungo sa mas siyentipikong paraan, lalo na ang pagbabago ng gulay sa bawat pagkain, at doon naganap ang himala. Matapos ang halos 3 buwan ng regular na pagpapanatili, ang kanyang fasting blood sugar ay bumaba at naging matatag sa paligid ng 110 mg DL. Bukod dito, ang H31 na sumasalamin sa average na blood sugar sa loob ng 3 buwan ay bumaba rin sa 20% na nasa saklaw ng katatagan na nais makamit ng maraming taong may diabetes. Ang mahalaga rito ay ang pagbabago ay hindi nagmula sa mamahaling gamot o misteryosong pamamaraan. Nagsimula ito sa tamang pag-unawa kung aling pagkain ang nakakatulong sa pagaling ng katawan at kung aling pagkain ang unti-unting nagpapagod sa pancreas. Sa loob ng halos 35 taong karanasan sa larangan ng endocrinology, napagtanto ko na maraming tao ang labis na nakatuon sa gamot at nakakalimutan na ang pagkain na kinakain araw-araw ang direktang nakakaapekto sa blood sugar. May mga karaniwang gulay na napakamura, ngunit naglalaman ng maraming soluble fiber, antioxidant, at phytochemical na may kakayahang makatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal, bawasan ang presyon sa pancreas, at natural na mapabuti ang sensitivity ng insulin. Sa kabilang banda, mayroon ding mapagkain na tila walang kinalaman, ngunit sa katunayan ay nagpapataas ng blood sugar kung hindi tama ang paggamit o sa maling oras. Sa pagtalakay ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na uring gulay na lubos na pinahahalagahan sa pagtulong na patatagin ang blood sugar. Ang siyentipikong mekanismo kung paano sila nakakaapekto sa pancreas at glucose metabolism. Ang pinakamahusay na paraan ng paghahanda upang mapanatili ang nutritional value at lalo na ang mapagkakamali na nagiging sanhi kung bakit maraming tao ang kumakain ng gulay araw-araw ngunit hindi pa rin bumubuti ang kanilang blood sugar. Sana ay subaybayan ninyo ang video na ito hanggang sa huli dahil ang pinakamahalagang bahagi ay hindi lamang ang pag-alam kung ano ang kakainin, kundi pati na rin kung paano kumain, kailan kumain, at ang pagtitiyaga sa bawat maliit na pagbabago araw-araw. Sapagkat kung minsan, ang nakakatulong sa paggaling ng katawan ay hindi ang mga bagay na masyadong malayo, kundi ang mga simpleng pagpipilian sa pang-araw-araw na pagkain na hindi pa natin lubos na naunawaan. Unang bahagi, magulay na may starch at ang GL. Glycemic load.
ang maling akala na nakakapekto sa blood sugar. Nga minamahal, sa loob ng maraming taon ng pakikipagtulungan sa mga nasa edad at matatanda na may pre-diabetes o type 2 diabetes, napagtanto ko na mayroong isang napakakaraniwang maling akala na unti-unting sumisira sa lahat na pagsisikap na kontrolin ang blood sugar. Ito ay ang pag-isip na basta't kumain ng maraming gulay ay tiyak na magiging mabuti para sa kalusugan at makatulong na patatagin ang blood sugar. Sa unang tingin, mukhang makatuwiran, ngunit ang biological reality ng katawan ay mas komplikado. Nais kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng uri ng gulay ay may parehong epekto sa blood sugar. Mayroong nga pagkain na tinatawag na gulay na lumalabas araw-araw sa mga hapagkainan nga pamilyang Pilipino. Ngunit sa pananaw ng metabolismo, kumikilos sila halos tulad ng mabilis na sumisipsip ngang starch. Ang nakakalungkot ay maraming tao ang kumakain nito sa paniniwalang sila ay malusog na kumakain, samantalang ang blood sugar ay unti-unting tumataas bawat buwan. Nakakita akong maraming pasyente na nagsasabi na halos binawasan nila ang karne at isda at kumain ng napakaraming pinakuluang gulay ngunit ang kanilang fasting blood sugar ay nananatiling mataas at ang H31 ay hindi pa rin bumubuti. Kapag sinuri ko ng maigi ang kanilang menu, natuklasan ko na karamihan sa kanila ay madalas gumamit nga gulay na mayaman sa starch tulad ng patatas, mais, kalabasa o kamote. Ang mga pagkain ito ay hindi ganap na masama, ngunit kung gagamitin sa malaking dami sa hapunan o kakainin kapalit ng kanin ng walang kontrol sa bahagi, maaari pa rin itong magpataas ng blood sugar. Sa botanikal na aspeto, sila ay gulay. Ngunit sa aspetong metabolismong enerhiya, itinuturing silang katawan bilang isang mahalagang pinagmumulang ng karbohidrate. Pagkatapos pumasok sa digestive system, ang starch sa mga tubers na ito ay mabilis na nabubulok sa glukosa at pumapasok sa dugo. Iyan ang dahilan kung bakit maraming sa inyo ang nakakaramdam na sila ay malinis na kumakain, ngunit ang resulta ang pagsusuri ay hindi pa rin tulad ng inaasahan. Hindi sinusuri ng katawan ang pagkain batay sa popular na panggalan, kundi sa aktual na nutritional content sa loob ng pagkain iyon. Mayroong isang bagay na palagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente. Ang diabetes ay hindi lamang tungkol sa dami nga asukal, kundi pati na rin sa tamang pag-unawa sa pagkain. Habang tumataas ang edad, unti-unting bumababa ang pankreas at ang kakayahan ng insulin na tumugon. Kung patuloy kayong kumakain ayon sa lumang nakagawian ng hindi naunawaan ang likas na katangian ng pagkain, ang pagkontrol sa blood sugar ay magiging tulad ng pagtatangkang magsaok ng tubig habang bukas pa rin ang gripo. Ipinapakita ngang ilang pag-aral sa nutrisyon sa mga matatanda na karamihan sa mga pasyenteng may diabetes ay nahihirapan sa pagkilala sa mga gulay na may starch at mga gulay na mababa sa starch. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi sinasadyang kumakain ng labis na karbohidrate kahit na iniisip nilang puro gulay ang kanilang kinakain. Ang mahalaga ay hindi lang ang kumain ng maraming gulay, kundi ang pumili ng tamang uri ng gulay na makakatulong na patatagin ang metabolismo. Ang magulay na tunay na kapakipakinabang para sa mga nangangailangan ng kontrol sa HbA1c ay karaniwang madilim na berdeng dahon at mga gulay na mababa sa starch tulad ng mustasa, kangkong, broccoli, patola, zucchini, pechay, pipino o ampalaya. Ang magulay na ito ay mayaman sa fiber, na nakakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan ng hindi nagdudulot ng labis na presyon sa insulin. Bukod dito, naglalaman din silang maraming antioksidan na nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa katawan na siyang ugat ng paglalang insulin resistance habang tumatanda. Ayon sa maraming gabay sa nutrisyon para sa mga taong may diabetes sa mga nagdaang taon,
Ang pagpapanatiling sapat na daming non-starchy vegetables araw-araw ay makatulong na lubos na mapabuti ang fasting blood sugar at makatulong na bawasan ang HbA1c sa paglipas ngang panahon. Gayunpaman, kailangan ko ring bigyang diin na ang anumang pamamaraan ng pagkain ay dapat na angkop sa kalusugan ng bawat individual, lalo na sa mga may malalang sakit sa bato, lalo na mula sa malubhang yukto pataas, ang pagpili ng gulay ay kailangan pang pag-isipan. Ang ilang gulay na napakabuti para sa isang tao ay maaring magdulot ng presyon sa iba dahil sa mataas na potassium content. Kapag humihina ang mga bato, hindi epektibong nailalabas ng katawan ang potassium na maaring makaapekto sa puso at ritmo ng puso kung hindi kontrolado ang pagkain. Kaya, ang dieta para sa mga matatanda ay hindi dapat maging labis o sumunod lamang sa uso, kundi batay sa kaalaman at tamang medikal na pagsubaybay. Ang nais kong tandaan ninyo matapos ang diskusyong ito ay ang malusog na pagkain ay hindi tungkol sa pagkain ngang napakarami, kundi sa pag-unawa kung ano ang kailangan ng iyong katawan. Ang isang plato ang tamang gulay ay maring maging natural na gamot na makakatulong na patatagin ang blood sugar. Ngunit ang isang pagpipilian na tila hindi nakakasama, kung mali ang paggamit ng oras o dami, ay maari pa ring maging sanhing paghirap ng lahat ng pagsisikap na kontrolin ang sakit. Ikalawang bahagi, 4 na gulay na nakakatulong magpababangang asukal sa dugo, nagpapatatag ng blood sugar. Ang unang gulay na nais kong ipakilala sa inyo ay broccoli. Sa unang tingin, marami sa inyo ang maaring mag-isip na ito ay ordinaryong gulay lamang, walang lasa, mahirap kainin, at hindi kasing akit ng mga pamilyar na pagkain sa hapakainan ng mga Pilipino. Ngunit sa pananaw ng metabolic medicine, ang broccoli ay isa sa pinakamahalagang pagkain para sa mga nasa edad at matatanda na may problema sa blood sugar. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na mayroong mga pagkain na mukhang simple ngunit ang kanilang biological value ay mas malakas kaysa sa ating iniisip. Ang nakapagpabukod tanggi sa broccoli ay ang active compound na sulforaphane, isang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory compound. Sa loob maraming taon ang pananaliksik sa nutrisyon para sa mga taong may diabetes. Ang sulforaphane ay itinuturing na isang tahimik na tagapagtanggol para sa metabolic system. Isang grupo ngang pananaliksik sa Sweden ang nagsagawa ngang survey sa halos 100 pasyente ngang type 2 diabetes sa loob ngang ilang linggo at napansin na ang gumamit ngang broccoli extract ay nakaroon ng kapansin-pansing pagbuti sa blood sugar, lalo na sa grupo na may overweight at mataas na visceral fat. Hindi ito nakataon lamang. Habang tumataas ang edad, ang ating atay ay nagsisimulang gumana ng hindi gaanong matatag. Sa gabi, ang atay ay patuloy na gumagawa ng glucose upang mapanatili ang enerhiya para sa katawan. Ito ay isang natural na mekanismo upang matulungan ang matao na mabuhay habang natutulog. Gayunpaman, sa mga taong may insulin resistance o prediabetes, ang atay ay madalas na gumagawang labis na asukal na nagiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar pagkagising sa umaga kahit na kaunti lang ang kinain nung nakaraang gabi. Marami sa inyo ang nalilito dahil sa pag-iwas sa kanin at matatamis na tinapay ngunit mataas pa rin ang blood sugar sa umaga. Ang pinaugatan ng problema ay madalas na nasa hindi balanseng aktibidad ng atay sa buong gabi. Sa oras na ito, ang sulforaphane sa broccoli ay gumaganap ng isang napakahalagang papel. Ang compound na ito ay nakakatulong sa pagkontrol sa prosesong paggawa ng asukal sa atay, kaya't nakakatulong ito na mapanatili ang blood sugar na mas matatag kinabukasan ng umaga. Madalas ko itong ihinahalin tulad sa isang guardiyang gate na tumutulong sa katawan na hindi gumawang labis at magulong asukal. Ang mahalaga ay ang mekanismong ito ay nangyayari ng natural, banayad at hindi naglalagayng labis na presyon sa pankreas tulad ng maraming iba pang matinding pamamaraan. Gayunpaman,
kailangan ninyong tandaan na ang halagang pagkain ay hindi lamang nasa sangkap mismo kundi pati na rin sa paraan ng pagluluto. Ito ang pagkakamali na nagagawang maraming tao. Mayroong bumibiling broccoli at saka nilalaga ng husto hanggang sa lumambot. Iniisip na mas madaling tunawin kapag mas luto. Ngunit sa katotohanan, kung lutuin ng masyadong matagal sa kumukulong tubig, ang karamihan sa mahahalagang active compounds ay masisira. Ipinapakita ang ilang pag-aral sa nutrisyon na ang sobrang paglaga ay maaring magdulot ang malaking pagkawala ang sulforaphane na halos mawala ang halaga ng pagsuporta sa metabolismo ng pagkain. Upang makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa broccoli, inirekomenda ko na gamitin ninyo ang tatlong paraan ng paghahanda na ito. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng napakarami, kundi ang kumain ng tama upang ganap na masipsip ngang katawan ang mahahalagang sangkap na ibinigay ng kalikasan. Madalas sabihin sa akin ng maraming matatanda na kumain silang broccoli sa loob ng maraming taon ngunit hindi nakaramdam ng kapansin-pansing pagbabago. Nang suriin ko ng mas malalim, napagtanto ko na karamihan sa kanila ay mali ang paraan ng paghahanda na halos sumira sa mga kapaki-pakinabang na compounds bago pa man pumasok sa katawan. Sa pangangalaga sa kalusugan ng metabolismo, lalo na sa mga may prediabetes at type 2 diabetes. Ang paraan ng pagluluto ay kung minsan ay kasing halaga ng pagkain mismo. Ang unang paraan at ang paraan na nakakatulong na mapanatili ang pinakamalakas na natural na active compounds ay ang kumain ng hila. Piliin ang sariwang broccoli na may madilim na berdeng kulay, matibay na bulaklak, at walang dilaw na bahagi. Matapos hugasan ng maigi sa malabnaw na tubig na may asino solusyon sa paglilinis ng gulay, hiwain ito sa maliliit na piraso na madaling kainin at haluan ng kaunting apple cider vinegar, lemon juice, o extra virgin olive oil. Ang bahagyang maasim na lasa ay makakatulong na mapahupa ang natural na anghang ng broccoli at makakatulong sa mas mahusay na pagtunaw para sa mga matatanda. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang katawan ay tulad ng isang piraso ng lupa. Kung bibigyan mo ng pagkain sa pinakanatural na estado nito, ang kakayahan nitong gumaling ay magiging mas malakas. Ang pangalawang paraan ay ang bahagyang paglaga sa kumukulong tubig sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Ang paraan na ito ay angkop para sa mga may sensitibong tiyan o nahihirapan sa pagkain ng hilaw na gulay. Ang mabilis na paglaga ay nakakatulong na lumambot ang gulay ngunit pinapanatili pa rin ang karamihan sa mahahalagang sulforaphane. Mayroong isang napakahalagang paalala na madalas kalimutan ng marami. Matapos malaga, huwag ibabad ang gulay sa malamig na tubig ng masyadong matagal dahil maaari nitong mawala ang bahagi ng mabitamina na natutunaw sa tubig. Sa halip, hayaan ang gulay na lumamig ng natural upang mas mapanatili ang nutrients. Sa modernong nutritional medicine, kung minsan ang pagbabago lamang ng isang maliit na operasyon sa kusina ay sapat na upang lumikha ng malaking pagkakaiba sa blood sugar at pamamaga ng katawan. Ang pangatlong paraan ay ang pag-steam sa loob ng 4 hanggang 5 minuto. Ito ang paraan na personal kong itinuturing na napakaangkop para sa mga mahigit 60 taong gulang dahil pinapanatili nito ang lambot na madaling kainin at nililimitahan din ang pagkawalang minerals at bitamina. Ang pag-steam ay nakakatulong na mapanatili ang natural na tamis ng gulay nang hindi nangangailangan ng labis na pampalasa. Para sa mga may mataas na presyon ng dugo o nagsisimula ng humina ang pagganang bato, ang pagkain ng simple at walang pampalasa ay isang uri ng biological rest para sa katawan. Marami ang nag-isip na mas masarap ang pagkain kapag mas malasa, ngunit sa katotohanan, habang tumataas ang edad, ang kailangan ng katawan ay hindi ang labis na pagpapasigla ng panlasa, kundi ang kahinahunan at balanse. Mayroong isang malalim na lihim tungkol sa broccoli na kahit maraming taong mahilig sa kalusugan ay hindi pa alam. Ito ay matapos hiwain ang broccoli,
huwag agad itong lutuin, kundi hayaan itong nakatayo ng 10 hanggang 15 minuto sa room temperature. Kapag hiniwa ang gulay, nasisira ang istrukturang cell at ang enzyme na myrosinase ay nagsisimulang gumana ng mas aktibo. Ang enzyme na ito ang makakatulong sa pagbabago ng prekursor na glucoraphanin sa sulforaphane, isang compound na may mataas na biological activity na itinuturing na natural na panangga na sumusuporta sa kontrol ng blood sugar at anti-inflammatory para sa katawan. Ito ang bagay na kakaunti lamang ang nakakapansin ngunit ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkain para mabusog at pagkain para gumaling. Naalala ko pa ang kaso ng isang ginang na si Aling Nena, mahigit 70 taong gulang sa Laguna. Siya ay may diabetes ng higit 6 taon, regular na uminom ng gamot, ngunit ang kanyang fasting blood sugar ay madalas na nagbabago sa paligid ng 155 mg DL. Ang pinakalungkot sa kanya ay hindi ang numero ng pagsusuri kundi ang pakiramdam na laging pagod, tuyong bibig, at hirap sa pagtulog. Tinuruan ko siya na subukang magdagdag ng broccoli sa kanyang almusal sa isang napakasimpleng paraan, hiwain ng maliliit, hayaang nakatayo ng halos 10 minuto at pagkatapos ay kainin kasama ng olive oil at ilang pataang sariwang lemon. Sa unang 2 linggo, halos walang nakikitang kapansin-pansing pagbabago kaya't medyo nagduda siya. Ngunit sa 3 linggo, unti-unting bumaba ang kanyang blood sugar. Matapos ang halos 2 buwan ng regular na pagpapanatili, ang kanyang fasting blood sugar ay humigit kumulang 128 mg DL lamang kahit na hindi tumaas ang dosis ng gamot. Ang pinakanatandaan ko ay ang sinabi niya sa follow-up visit, pakiramdam ko mas magaan ang aking katawan at mas malinaw ang aking isip kaysa dati. Gayunpaman, kailangan ko ring bigyang diin ang isang napakahalagang paalala upang hindi ninyo ito magamit sa maling paraan. Ang mataong uminom ng antikoagulant na gamot tulad ang warfarin ay kailangang maging partikular na maingat dahil ang broccoli ay naglalaman ng mataas na bitamina K na maaaring makaapekto sa bisang gamot kung kumain ng labis ng biglaan. Bukod pa rito, ang mga taong may hypothyroidism o may thyroid nodules ay dapat tingunahin ang pagkaing luto na broccoli sa halip na kumain ng ganap na hilaw, sapagkat ang magulay na brassica ay naglalaman ng goitrogens, compound na maaring makaapekto sa synthesis ng thyroid hormone kung labis na ginamit sa mahabang panahon. Ayon sa aking klinikal na karanasan, ang pinakaangkop na dami ay humigit kumulang 100 gram hanggang 150 gram bawat araw na hinati sa 2 pagkain upang mas matatag ang pagsipsip ng katawan. Ang pinakamahalaga ay hindi ang pagtatangkang kumain ng napakarami sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay sumuko, kundi ang tahimik na pagtitiyaga araw-araw. Ang kalusugan ng metabolismo ay hindi gumagaling sa isang mahiwagang pagkain kundi muling itinatayo mula sa daan-daang maliliit ngunit tamang pagpipilian na regular ninyong ginagawa sa loob ng maraming buwan, maraming taon. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-iwan ng komento ang numerong 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Ang pangalawang gulay na dapat isama sa inyong menu ay ang spinach kay Bosoy. Maraming matatanda ang itinuturing lamang itong ordinaryong berdeng gulay na lumalabas sa mga hapagkainan ng pamilya. Ngunit sa pananawang modernong metabolic medicine, ang spinach ay isang napakahalagang imbakan ng mineral para sa katawan na may problema sa blood sugar. Ang natatangi sa gulay na ito ay hindi lamang ito nakakatulong na patatagin ang blood sugar kundi nakakatulong din na protektahan ang makalamnan, nervous system, at puso mga organo na madalas na unti-unting nasisira sa mga taong may matagal ng diabetes. Sa lubenge maraming taon nenge pagpapayo sa nutrisyon para sa mga nasa edad at matatanda,
Napagtanto ko na karamihan sa mga pasyente ay nakatuon lamang sa pagbabawas nga asukal at starch at nakakalimutan ang isang napakahalagang bagay. Upang magamit ngang katawan ang insulin ng epektibo, kailangan nito ngang sapat na mineral upang suportahan at isa sa pinakamahalagang mineral ay ang magnesium. Ang spinach ay isang napakayamang natural na pinakmumulan ng magnesium na madaling masipsip ngang katawan. Isang malaking pag-aralang grupo ng mga profesor mula sa Harvard School of Public Health na inilatala sa journal na Diabetes Care noong 2004 ay sumubaybay sa mahigit 85,000 matatanda sa loob ng 18 makakasunod na taon. Ipinapakita nga mga resulta na ang grupo nga mga tao na kumonsumo nga mataas na magnesium ay may humigit kumulang 34% na mas mababang panganib na magkaroon ngang type 2 diabetes kumpara sa grupo na kumonsumo ngang pinakamababang magnesium. Hindi ito maliit na numero. Ipinapakita nito na kung minsan ang agwat sa pagitan ngang isang malusog na katawan at isang katawan na nagkakaroon ng insulin resistance ay nagsisimula sa napakaliit na micronutrients na madalas nating nakakalimutan sa pang-araw-araw na pagkain. Madalas kong ipinapaliwanag sa aking mga pasyente sa isang napakadaling maunawaan na imahe. Kung ang insulin ay ang susi na nagbubukas ngang pinto ngang sel upang dalhin ang asukal mula sa dugo sa loop upang maging enerhiya, kung gayon ang magnesium ang langis na pampadulas upang gumana ng maayos ang lock. Kapag kulang ang magnesium sa katawan, matutuyo ang lock at magiging matigas. Sa oras na iyon, kahit gaano pa man subukan ng pankreas na maglabas ng mas maraming insulin, mahirap pa ring buksan ang pinto ng cell. Ito rin ang mekanismo ng insulin resistance na nararanasan ng maraming matatanda. Ang kapansin-pansin ay ayon sa data ng pananaliksik noong 2020, halos 68% ng mga pasyenteng may diabetes ay nasa matagal ng kakulangan sa magnesium. Ang dahilan ay kapag tumataas ang blood sugar, mas maraming magnesium ang inilalabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi. Kung mas maraming umihi, mas nawawalan ng mineral. At kung mas kulang ang magnesium, mas mahirap kontrolin ang blood sugar. Ito ay isang biological cycle na mahirap mapabuti ang kalusugan sa pamamagitan lamang ngamot kung hindi lubos na naunawaan. Sa humigit kumulang 100 gram ng spinach, mayroong halos 79 mg ng magnesium, katumbas ngang humigit kumulang 20% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng isang matanda. Ngunit ang halagang spinach ay hindi lamang doon nagtatapos. Ang gulay na ito ay naglalaman din ng isang napakalakas na antioxidant na tinatawag na alpha-lipoic acid. Ito ay isang compound na lubos na pinahahalagahan ng maraming eksperto sa neurological dahil sa kakayahan nitong makatulong na bawasan ang peripheral nerve damage, isang napakakaraniwang komplikasyon sa mga taong matagal ng may diabetes. Ang mga pakiramdam tulad ng pamamanhit ng paa, pananakit ng dulong daliri, pagkasunong ng paa, o pagbaba na sensasyon kapag naglalakad ay madalas na direktang nauugnay sa pinsala sa nerve na dulot na matagal na mataas na blood sugar. Isang pag-aral sa Germany na inilatala noong 2011 ay kinumpirma na ang alpha-lipoic acid ay nakakatulong na lubos na mapabuti ang pananakit, pamamanhit ng makamay at paa, at sumusuporta sa mas epektibong prosesong pakontrol ng blood sugar. Sa aktwal na paggamot, marami rin akong nakitang kaso na lubos na bumuti salamat sa tamang pagbabago ng menu. Naalala ko ang isang geben na 66 taong gulang na naninirahan sa Maynila. Siya ay may diabetes niya halos 6 taon at nagsimulang makaranas niya pamamanhit sa dulong gadiri na pa sa gabi, pakiramdam na parang may suot na makapal na medyas habang naglalakad kahit na normal ang kanyang mapa. Ang pinakakinababahala niya ay ang pakiramdam ni kawalan ni kumpiyansa sa paglalakad dahil sa takot na madapa. Matapos suriin ang kanyang buong dieta,
napaktanto ko na ang kanyang pagkonsumo ng berdeng gulay ay napakababa sa magnesium at halos walang natural na anti-inflammatory na pagkain. Tinuruan ko siya na magdagdag ng humigit kumulang 100,110 gram blanched spinach sa kanyang hapunan na sinamahan ng kaunting sesame oil at gaanong ginisa na bawang. Bukod pa rito, hiniling ko sa kanya na maglakad ng dahan-dahan ng halos 20 minuto pagkatapos ng hapunan upang mas epektibong magamit ng kalamnan ang asukal. Matapos ang halos 3 buwan, ang kanyang fasting blood sugar ay bumaba mula sa humigit kumulang 162 mg del patungo sa halos 132 mg del. Ang pinasaya sa kanya ay hindi ang resulta ang pagsusuri kundi ang kapansin-pansing pagbaba ang pamamanhid sa kanyang mapaa, mas mahimbing na tulog, at mas positibong saloobin. Ang kanyang H31 ay bumaba rin mula 7,080% patungo sa humigit kumulang 60-90%. Gayunpaman, kailangan ko ring bigyang diin ang isang napakahalagang babala upang magamit ninyo ang spinach ng tama at ligtas. Ang mga taong may malubhang sakit sa bato, lalo na mula sa stage 4 pataas, ay kailangang maging lubos na maingat dahil ang spinach ay naglalaman ng medyo mataas na potassium, humigit kumulang 558 mg sa bawat 100 gram. Kung hindi epektibong may labas ng bato ang potassium, ang labis na potassium ay maaring maipon sa dugo at magdulot ng mapanganib na aritmia ng puso. Bukod pa rito, ang spinach ay naglalaman din N-oxalic acid, isang compound na maring makipag-ugnayan sa calcium upang bumuo na calcium oxalate stones, isang uri ngang bato na sumasakop sa malaking bahagi ng kaso ng kidney stones ngayon. Sa makatuwa, hindi ko inirekomenda sa mga matatanda na kumain ng labis na hilaw na spinach sa mahabang panahon. Ang paglagang gulay sa kumukulong tubig ng halos 1 hanggang 2 minuto ay makakatulong na bawasan ang dami ng oxalic acid ng 40% hanggang 50% dahil ang compound na ito ay madaling natutunaw sa tubig. Ito ay isang simpleng ngunit napaka-epektibong paraan upang maprotektahan ang bato at mapanatili ang karamihan sa mahahalagang nutrients. Ang pinakaangkop na dosis ayon sa aking karanasan ay humigit kumulang 150 gram hanggang 200 gram bawat araw. Kapag nilalaga ang gulay, maaari kayong magdagdag ng kaunting asin upang mapanatili ang magandang berdeng kulay ng gulay at pagkatapos itong hanguin, hayaan itong lumamig ng natural sa halip na hugasan ng labis sa malamig na tubig upang maiwasan ang pagkawalang micronutrients. Ang nakakatuwa ay kapag pinagsama ninyo ang broccoli at spinach sa isang menu, ang epekto sa pagkontrol ng blood sugar ay kadalasang mas mahusay. Ang isa ay nagbibigay ng sulforaphane na tumutulong na bawasan ang paggawa ng asukal sa atay. Ang isa ay nagbibigay ng magnesium na sumusuporta sa paggana ng insulin. Iyan ang kapangyarihan ng natural na nutrisyon. Hindi isang individual na superfood kundi ang maayos na koordinasyon ng maraming maliliit na elemento upang matulungan ang katawan na unti-unting gumaling ayon sa likas na biological na batas nito. Ang pangatlong gulay, at ang gulay na nagbibigay ng pinakamabilis na suporta sa pagpapatatag ng blood sugar na aking nasaksihan sa loob ng maraming taon ng pakikipagtulungan sa mga pasyenteng may diabetes ay ang repolyo. Marahil marami sa inyo ang mabibigla dahil ito ay isang napakapamilyar na gulay, mura, at lumalabas sa halos lahat ng mga hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Ngunit sa modernong nutritional medicine, ang repolyo ay hindi lamang isang simpleng gulay kundi isang biological na kasangkapan na nakakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal at protektahan ang pankreas mula sa matagal na pagkapagod. Ang dahilan kung bakit ko laging pinahahalagahan ang repolyo ay ang kakayahan nitong sabay na makakaapekto sa maraming iba't ibang mekanismo ng metabolismo sa katawan. Ang mga pasyente na matiyagang nagdaragdag ng repolyo ng tama sa kanilang pang-araw-araw na menu ay
kadalasang may mas mabilis na pagbuti sa blood sugar kumpara sa mga nakatuon lamang sa pagbabawas ng kanin o simpleng pag-iwas sa asukal. Maraming matatanda ang madalas mag-isip na upang makontrol ang diabetes, kailangan nilang kumain ng mahirap. Ngunit sa katotohanan, kung minsan, sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa tamang uri ng pagkain at sa tamang oras, nagsisimula ng bumalik sa normal ang katawan. Ang lakas na repolyo ay nagmumula sa tatlong napakahalagang grupo ng active compounds, insoluble fiber, glucosinolates, at vitamin U. Sa humigit kumulang 100 gram repolyo, mayroong halos 2,050 gram natural na fiber. Kapag pumasok sa digestive tract, ang layer ng fiber na ito ay gumaganang tulad ng isang biological net na nagpapabagal sa bilis ng pagsipsip ng glucose sa pamamagitan ng bituka. Nakakatulong ito na hindi biglang tumaas ng masyadong mabilis ang blood sugar pagkatapos kumain, isang napakahalagang salik para sa mga may prediabetes at type 2 diabetes. Isang pag-aral sa New Zealand na inilathala noong 2016 ay nagpakita na ang grupo ng mga tao na kumain ng repolyo bago ang pangunahing pagkain ay may 28% na mas mababang blood sugar 2 oras pagkatapos kumain kumpara sa grupo na hindi gumamit. Ito ay isang napakakapansin-pansing numero. Dahil sa pamamagitan lamang ng mahusay na pakontrol sa blood sugar pagkatapos kumain, nababawasan na ninyo ng malaki ang panganib ng pinsala sa mga daluyan ng dugo, nerves, at pankreas sa katagalan. Ang pangalawang sangkap na bumubuo sa espesyal na halaga ng repolyo ay ang glucosinolates. Kapag natunaw, ang compound na ito ay magiging active compounds na may kakayahang makatulong na mapabuti ang sensitivity ng insulin at pasiglahin ang pagana ng pankreas. Madalas kong ipinapaliwanag sa mga pasyente na ang pankreas ay tulad din ng isang manggagawa na pagod matapos ang maraming taon ng sobrang pagtatrabaho dahil sa maling dieta. Kung patuloy nating ipipilit ang organ na ito na mag-overtime sa pamamagitan ng mga pagkaing mayaman sa starch at asukal, darating ang panahon na hihina ito at hindi na makakaroon ng sapat na kakayahang gumawa ng insulin ng epektibo. Ang mga aktibong sangkap sa repolyo ay tulad ng isang banayad na suporta na nakakatulong sa pankreas na bawasan ang presyon sa prosesong pagkontrol ng blood sugar. Isang pag-aral noong 2019 ang nagtala rin na ang paggamit ng repolyo extract ng tuloy-tuloy sa loob ng humigit kumulang 12 linggo ay nakatulong na mapabuti ang sensitivity ng insulin ng humigit kumulang 5%. Ipinapakita nito na ang nutrisyon ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng enerhiya kundi isang uri rin ng biological na impormasyon na maring makakaapekto ng malalim sa kung paano gumagana ang katawan. Ang pangatlong sangkap ay vitamin U, isang active compound na sikat sa pagprotekta sa lining ng tiyan. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na nakakatulong din ito na protektahan ang beta cells ng pankreas mula sa pag-atake ng free radicals at matagal na pamamaga. Sa diabetes, ang oxidative damage ang tahimik na dahilan ng paghina ng pagana ng pankreas sa paglipas ng panahon. Sa makatuwa, ang mga pagkain na may natural na anti-inflammatory at antioxidant properties ay laging may malaking halaga para sa mga matatanda. Naalala ko pa ang kaso ng isang Gedyose, 68 taong gulang na naninirahan sa Baguio. Siya ay may diabetes ng higit 10 taon at kahit na gumamit ng kombinasyon ng maraming gamot, ang kanyang fasting blood sugar ay madalas na higit sa 150 mg DL at ang post-meal blood sugar ay madalas na lumampas sa 200 mg. Ang pinakapagod sa kanya ay hindi lamang ang mga resultang pagsusuri kundi ang pakiramdam na laging mabigat ang katawan, nauhaw, at kulang sa enerhiya. Matapos maingat na suriin ang kanyang dieta, napagtanto ko na halos hindi siya kumakain na hilaw na gulay at madalas ay mabilis kumain ng kanin.
Tinuruan ko siya na gumamit ng isang napakasimpleng pamamaraan. Kumain ng humigit kumulang 100 gram ng hiniwang repolyo 30 minuto bago ang pangunahing pagkain. Marami ang nagtanong sa akin kung bakit 30 minuto at hindi bago kumain. Ang dahilan ay kailangan ng katawan ng oras para masipsip ng fiber sa repolyo ang tubig at lumaki sa tiyan, na nagbibigay natural na pakiramdam ng kabusugan at nakakatulong sa inyo na bawasan ang dami ng starch na kinakain sa pangunahing pagkain. Kasabay nito, ito rin ang oras para sa mga aktibong sangkap sa repolyo na magsimulang magbago sa mga compound na kapakipakinabang para sa prosesong pagkontrol ng blood sugar. Matapos ang halos 3 buwan ng pagtitiyaga, ang resulta ay nagulat maging siya. Ang fasting blood sugar ay bumaba mula sa humigit kumulang 152 patungo sa halos 122 mg DL. Ang post-meal blood sugar ay bumaba rin ng malaki at ang HbA1c ay bumuti mula 820% patungo sa humigit kumulang 7,001. Ngunit ang pinasaya sa kanya ay ang pakiramdam na mas magaan ang katawan, mas mahimbing na tulog at mas kaunting tuyong bibig sa gabi. Sinabi niya sa akin na sa simula, ang pagkain na hilaw na repolyo ay talagang hindi komportable dahil sa anghang at walang lasa nito. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, unti-unting nasanay ang katawan at pakiramdam niya kung wala ang pagkain ito, hindi na balanse ang pagkain. Ang pinakamahalagang punto sa paggamit ng repolyo ay dapat na unahin ninyo ang kumain ng hilaw o lutuin ng napakagaan upang mapanatili ang maksimum na bitamina U at ang mahahalagang aktibong sangkap na napakasensitibo sa mataas na temperatura. Mari ninyong hiwain ng manipis at ibabad sa malamig na tubig ng halos 10 minuto upang maging mas malutong ang gulay at bawasan ang natural na anghang nito. Pagkatapos, magdagdag lamang ng kaunting olive oil o ilang patak ng lemon juice at mayroon na kayong isang napaka-epektibong pagkain na sumusuporta sa blood sugar. Kung ang digestive system ay masyadong sensitibo o madalas na nakakaranas ng bloating, maaari ninyong bahagyang i-steam ang repolyo sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto sa halip na kumain ng ganap na hilaw. Gayunpaman, kailangan ko ring ulitin ang isang napakahalagang paalala para sa mga taong may thyroid disorder. Ang repolyo ay kabilang sa grupo ng gagulay na brassica at naglalaman ng goitrogens, mga compound na maaring makaapekto sa sintesis ng thyroid hormone kung labis na ginamit sa mahabang panahon. Ang may hypothyroidism ay dapat na unahin ang pagkaing luto at limitahan ang naangkop na dami ng pagkain. Bukod pa rito, ang mataong umiinom ng anticoagulant na gamot ay kailangan ding mag-ingat dahil ang repolyo ay naglalaman ng medyo mataas na bitamina K. Sa klinikal na pagsasanay, madalas kong pinapayuhan ang mga pasyente na panatilihin ang isang matatag na dami araw-araw sa halip na kumain ng napakarami at pagkatapos ay ganap na ihinto dahil ang biglaang pagbabago ang siyang lubos na nakakaapekto sa bisangang gamot. Ang pinakaangkop na dosis upang makatulong sa pagkontrol ng blood sugar ay karaniwang nasa pagitan ng 200 gram hanggang 300 gram bawat araw na hinahati bago ang mga pangunahing pagkain. Ang mahalaga ay hindi ang pagtatangkang mahanap ng isang miracle drug na mabilis na magpapababa ng asukal kundi ang matuto kung paano muling itayo ang buong gawi sa pagkain patungo sa isang mas banayad, matatag, at ayon sa natural na biyolohiyang katawan. Ito ang pangmatagalang paraan upang matulungan ang mga matatanda na protektahan ang kanilang kalusugan at mapanatili ang kalidad ng buhay habang tumataas ang edad. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-iwan ng komentong numerong 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Numero 1, pinakamahusay, ampalaya, ang halaman insulin na direktang nagdadala ng asukal sa cells.
Ang ampalaya o bitter melon ay ang uri ngang pagkain na sa loob ngang maraming taon ng pagpapayo sa mga pasyenteng may diabetes. Palagi kong itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamahalagang natural na gamot para sa pakontrol ng blood sugar. Ang natatangi rito ay hindi lamang ito sumusuporta ng hindi direkta tulad ng maraming iba pang gulay, kundi naglalaman din ito ng nga aktibong sangkap na halos kaparehong mekanismong natural na insulin ng katawan. Kaya't sa modernong klinikal na nutrisyon, maraming eksperto ang tumatawag sa ampalaya bilang halaman insulin. Ang dahilan kung bakit ko laging binibigyang diin ang halagang ampalaya ay dahil ang simpleng prutas na ito ay naglalaman ng tatlong napakahalagang aktibong sangkap, charantin, polypeptide P at visin. Ito ay lahat ng compound na naitala ng maraming pag-aral na may kakayahang makatulong na dalhin ang glucose mula sa dugo sa loob ng sel upang maging enerhiya sa halip na hayaang manatili ang labis na asukal sa dugo at magdulot NG pinsala sa agadaluyan NG dugo. Sa madaling salita, kung ang insulin ay tulad ang susi na nagbubukas ang pinto ang sel, ang maaktibong sangkap sa ampalaya ay tulad ang makatulong na nagpapagana ng mas epektibo sa susi, lalo na sa mga taong may matagal ng insulin resistance. Isang pag-aral na inilathala sa India noong 2020 sa isang grupo ng mga pasyenteng may type 2 diabetes ay nagpakita na ang magumamit ng ampalaya, extract ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan ay lubos na napabuti ang kanilang fasting blood sugar at kapansin-pansing. Nabawasan ang kanilang HbA1c. Ang kapansine-pansinay ang epektong ito ay mas malinaw sa grupo nga nasa edad at matatanda na may malaking baywang, fatty liver o overweight. Ito rin ang grupo nga tao na madalas kong nakikita sa aktwal na paggamot. Mayroong maumiinom ngang gamot ng regular ngunit ang kanilang blood sugar sa umaga ay laging mataas dahil unti-unting nawala ang kakayahan ng katawan na tumugon sa natural na insulin. Ang pinaka-espesyal na mekanismo ng ampalaya ay ang kakayahan nitong i-activate ang enzyme na AMPA, AMP-activated protein kinase, isang uri ng enzyme na itinutulad sa isang metabolic switch ng katawan. Kapag na-activate ang enzyme na ito, tataas ang pagsipsip ngang asukal mula sa dugo ng kalamnan. Bababa ang produksyon ng labis na asukal sa atay sa gabi at magsisimulang gumamit ng enerhiya ng mas epektibo ang katawan. Kaya't maraming pasyente ko pagkatapos kumain ng ampalaya ng regular ay madalas na nakakaramdam ng mas magaan ang katawan, mas mahimbing na tulog, at nabawasan ang pakiramdam ng tuyong bibig at pagkauhaw sa umaga. Naalala ko pa na tinuruan ko ang isang pasyente, isang ginang na 69 taong gulang sa Cebu, na ang pangalan ay Aling Maria, na nakasama sa diabetes ng halos 9 na taon. Kahit na regular na uminom ng gamot, ang kanyang fasting blood sugar ay madalas na nagbabago sa paligid ng 170 mg DL. Ang mas nakakabahala ay lagi siyang pagod sa umaga, kumakain ng kaunti ngunit may taba pa rin sa tiyan at madalas na nakakaranas ng bahagyang pamamanhid sa mga paa sa gabi. Hindi ko agad binago ang gamot kundi una kong inayos ang kanyang dieta, kung saan hiniling ko sa kanya na magdagdag ng ampalaya sa kanyang hapunan ng hindi bababa sa 5 araw bawat linggo. Sa simula, si Aling Maria ay takot na takot sa mapait na lasang ampalaya. Ito rin ay isang napakakaraniwang reaksyon sa mga matatanda. Ngunit madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na maraming bagay na mabuti para sa katawan ay kung minsan ay hindi sumusunod sa panlasa ngunit nakakapagligtas ng kalusugan sa katagalan. Pagkatapos ng halos 1 buwan, unti-unti siyang nasanay sa lasa nito. Pagsapit ng 3 buwan, ang kanyang fasting blood sugar ay bumaba sa humigit kumulang 135 mg DL. Ang kanyang timbang ay bumaba ng bahagya ngang halos 3 kilogram at ang pakiramdam ngang pamamanhit sa paa sa gabi ay kapansine-pansing bumuti.
Ang pinasaya sa kanya ay hindi ang resulta ng pagsusuri kundi ang pakiramdam na magaan ang katawan at mas mahimbing na tulog pagkatapos ng maraming taon. Upang makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa ampalaya, inirekomenda ko na unahin ninyo ang mga magagaan na paraan ng pagluluto sa halip na magprito ngang masyadong maraming mantika. Ang unang paraan ay ang pagluluto ng ampalaya bilang sabaw na may giniling na baboy o tokwa. Ito ay isang pagkain na napakaangkop para sa mga matatanda dahil madali itong tunawin at nakakatulong na bawasan ang pagsipsip ng starch sa pagkain. Ang pangalawang paraan ay ang paghiwa ang ampalaya ng manipis at bahagyang pag-steam sa loob ang 3 hanggang 4 na minuto upang bawasan ang kapaitan ngunit mapanatili pa rin ang karamihan sa mahahalagang aktibong sangkap. Ang pangatlong paraan na itinuturing kong napaka-epektibo ay ang pag-inom ng pinatuyong ampalaya tea na walang asukal sa hapon o maagang gabi. Gayunpaman, kailangan ninyo ring maunawaan na ang ampalaya ay hindi isang miracle drug na maaring ganap na palitan ang magamot. Ang pagkakamali ng maraming tao ay kapag nakita nilang bumuti ng kaunti ang blood sugar, agad nilang itinitigil ang gamot. Ito ay lubhang mapangganib. Ang ampalaya ay tunay na magiging epektibo lamang kapag sinamahan na isang siyentipikong dieta, regular na tulog at sapat na ehersisyo. Ang katawan ng tao ay tulad ng isang komplikadong makina. Walang isang uri ng pagkain na may kakayahang ganap na ayusin ang lahat kung ang pang-araw-araw na pamumuhay ay mayroon pa ring maraming kamalian. Bukod pa rito, ang mga taong umiinom ng malakas na gamot na pampababang blood sugar o nag-inject ng insulin ay kailangang partikular na subaybayan ang blood sugar kapag regular na kumakain ng ampalaya. Sapagkat sa ilang kaso, maaring bumaba ng mas mabilis ang blood sugar kaysa sa inaasahan. Ang mga may malubhang kasaysayan ng sakit sa tiyan ay hindi rin dapat kumain ng hilaw na ampalaya ng labis dahil ang kapaitan at cold na katangian nito ay maaring magdulot ng discomfort sa digestive system. Ang angkop na dosis na madalas kong inirekomenda ay humigit kumulang 100 gram hanggang 150 gram bawat araw, gamitin ng regular ngunit huwag abusuhin. At kung pakiramdam ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento ng numerong 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales para malaman kung nakikinig kayo kundi isang maliit ding pangako sa inyong sariling kalusugan. Ikatlong bahagi. Holistikong formulang kombinasyon at pilosopiyang pagtitiyaga sa pamamahalang blood sugar. Kapag alam ninyo kung paano harmoniously pagsamahin ang lahat ng 4 na uring gulay broccoli, spinach, repolyo at ampalaya sa inyong pang-araw-araw na menu, ang epekto sa pagkontrol ng blood sugar ay hindi na simpleng individual na benepisyong bawat pagkain kundi lilihang isang napakalakas na mekanismong suporta sa isa't isa sa modernong metabolic medicine. Ang pinakamahalaga ay hindi ang paghahanap ng isang miracle food kundi ang pagbuo ng isang nutritional system na nakakatulong sa maraming organo sa katawan na sabay-sabay na gumaling. Kasabay nito, ito rin ang dahilan kung bakit mayroong nga tao na nagbabago lamang ng ilang gawi sa pagkain ngunit ang kanilang blood sugar at pangkalahatang kalusugan ay kapansin-pansing bumubuti pagkatapos ng ilang buwan. Ang broccoli ay gumaganap bilang isang tagabantay para sa atay na sumusupil sa prosesong mampagawa ng labis na asukal sa atay sa gabi salamat sa mahalagang sulforafane compound. Ang spinach naman ay gumagana sa isang ganap na naibang mekanismo na nagbibigay maraming magnesium upang mapataas ang sensitivity ng insulin na tumutulong sa mga sel na makatanggap ng asukal ng mas epektibo sa halip na hayaang manatili ang asukal sa dugo. Samantala, ang repolyo ay tulad ng isang natural na kalasag. Dahil sa masaganang fiber at vitamin U content, nakakatulong ito na pabagalin ang bilis ng pagsipsip ng glucose pagkatapos kumain, na nililimitahan ang biglaang pagtaas ng blood sugar na lubhang mapanganib para sa mga matatanda.
Lalo na ang ampalaya ay nagbibigay ngang isang napaka-espesyal na mekanismo na kakaunti lamang ang gulay na mayroon. Ang maaktibong sangkap tulad ng charantin at polypeptides sa ampalaya ay may kakayahang makatulong na dalhin ang asukal mula sa dugo sa muscle upang maging enerhiya, halos kapareho ngang paggana ng natural na insulin ng katawan. Kung ituturing ang tatlong naunang gulay bilang mga taga-suporta, ang ampalaya ay tulad ng isang direktang aktivator sa sistema ng metabolismo ng asukal. Ang multi-mechanistic na koordinasyon na ito ang siyang susi sa unti-unting pagbabalik ng kakayahan ng katawan na ayusin ang sarili nito na humina habang tumatanda. Sinubaybayan ko ang isang pasyenteng 60 taong gulang sa Maynila. Ang pangalan niya ay Mang Lito. Siya ay may diabetes ng higit 7 taon. Kahit na regular na uminom ng gamot, ang kanyang fasting blood sugar ay madalas na nagbabago sa paligid ng 160 mg. Partikular, sa bawat pagkagising niya sa umaga, palagi siyang nakakaramdam ng tuyong bibig, mabigat ang ulo, at labis na pagod. Matapos suriin ang kanyang dieta, napagtanto ko na halos hindi siya kumakain ng gulay ng tama, kundi karamihan ay binabawasan lamang ang puting kanin. Tinuruan ko siya na gumamit ng isang napakasimpleng formula ngunit kailangang panatilihin ng regular. Sa umaga, kumain ng humigit kumulang isang maliit na tasang bahagyang steamed broccoli na may olive oil. Sa tanghali, kumain ng isang platong hiniwang repolyo 30 minuto bago ang pangunahing pagkain. Sa gabi, gumamit ng blanched spinach na sinamahan ng isang mangkok ng ampalaya soup na niluto na may tokwa o giniling na baboy. Sa unang buwan, ang pagbabago ay hindi pa gaanong kapansin-pansin kaya medyo nainip siya. Ngunit lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang katawan ay hindi nasisira sa loop lamang ng isang araw kaya't hindi rin ito makakagaling sa loop lamang ng ilang pagkain. Nagsimulang lumitaw ang himala mula sa ikalawang buwan. Ang kanyang blood sugar sa umaga ay unti-unting bumaba sa paligid ng 135 mg DL. Mas mahimbing ang kanyang tulog at kapansin-pansing nabawasan ang pakiramdam ng bahagyang pamamanhid sa kanyang mga paa. Matapos ang 3 buwan ng pagtitiyaga, ang kanyang HbA1c ay lubos na bumuti hanggang sa punto na nagpasya ang kanyang doktor na bawasan ang dosis ng gamot. Nang ligtas habang sinisiguro pa rin ang matatak na kontrol ng blood sugar. Nais kong ibuot ang pinakamahalagang prinsipyo upang madaling matandaan at mailapat ninyo ng pangmatagalan sa pang-araw-araw na buhay. Una, ang broccoli ay naglalaman ng sulforafane na nakakulong na pigilan ang paggawa ng labis na asukal sa atay sa gabi. Dapat itong gamitin sa dami na 100 gram hanggang 150 gram bawat araw sa pamamagitan ng pagkain ng hilaw, bahagyang pag-steam o mabilis na paglaga upang mapanatili ang mahahalagang aktibong sangkap. Pangalawa, ang spinach ay mayaman sa magnesium na nakakatulong sa mas epektibong paggana ng insulin at sumusuporta sa pagbabawas ng insulin resistance. Ang angkop na dosis ay humigit kumulang 150 gram hanggang 200 gram bawat araw pagkatapos itong bahagyang litsunin sa kumukulong tubig upang bawasan ang dami ng oxalic acid. Pangatlo, ang repolyo ay naglalaman ng maraming fiber at vitamin U na nakakulong na limitahan ang matinding pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain at pinoprotektahan ang lining ng digestive tract. Dapat itong gamitin sa dami na humigit kumulang 200 gram hanggang 300 gram bawat araw. Pinakamabuti ay kainin 30 minuto bago ang pangunahing pagkain. Pangapat, ang ampalaya ay naglalaman ng mga aktibong sangkap na halos kaparehong epektong halaman insulin na nakakatulong na dalhin ang asukal mula sa dugo sa mga sel nang mas mabilis at mapabuti ang proseso ng metabolismo ng enerhiya. Maari itong gamitin sa dami na humigit kumulang 100 gram hanggang 150 gram bawat araw sa anyong sabaw, steamed, o pinatuyong ampalaya tea na walang asukal.
Kung talagang mapapanatili ninyo ang mga gawin na ito ng tuloy-tuloy sa loob ngang humigit kumulang 3 buwan, naniniwala ako na hindi lamang ang blood glucose monitor ang magbibigay ngang mas positibong resulta kundi ang inyong katawan mismo ang makakaramdam ngang kapansin-pansing pagbabago. Unti-unting bubuti ang pakiramdam ngang tuyong bibig, pagod, antok pagkatapos kumain, o ang madalas na pagising sa gabi. Ito ang senyales na unti-unting gumagaling ang metabolic system ng katawan. Gayunpaman, mayroong isang gintong prinsipyo na palagi kong inulit sa lahat ng aking mga pasyente, huwag kailanman kusang itigil ang gamot ng walang payong doktor. Ang magulay na ito ay napakahalagang kasama na nakakatulong sa gamot na maging mas epektibo at sumusuporta sa katawan na ayusin ang pinsala sa sarili. Ngunit hindi nila kayang ganap na palitan ang papel ng gamot sa yuktong ang sakit na nananatiling komplikado. Kapag nagsimula ng bumuti ang blood sugar readings, ang pinakamatagumpay na gawin ay dalhin ang maresulta ang pagsusuri at direktang makipag-usap sa inyong doktor upang maayos ang dosis sa isang siyentipiko at ligtas na paraan. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan para malaman kung nakakuha kayong mahahalagang kaalaman at nakita ninyong kapakipakinabang ito. Panghuli, bago tapusin ang pagtalakay ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang bagay na aking natutunan pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagtulungan sa mga matatandang pasyenteng may diabetes. Ang pamamahalang diabetes ay hindi isang maikling karera upang makakuhang mabilis na resulta kundi isang mahabang paglalakbay na nangangailangan pagiging mahinahon, kaalaman at pagtitiyaga araw-araw. Ang katawan ng tao, lalo na sa edad na lampas 50 o 60, ay hindi kayang gumaling sa loob lamang ng ilang araw ng pagbabago ng dieta. Ang metabolic system na hindi balanse sa loob ng maraming taon ay nangangailangan ng oras upang ayusin, umangkop at matutong gumana ng matatag muli. Sa mga unang linggo, posibleng maramdaman ninyo na ang paghahanda ng broccoli, spinach, repolyo o ampalaya araw-araw ay napakahirap at nakakaubos ngang oras. Marami pa nga ang nangihina ang loob dahil hindi agad nakikita ang kapansin-pansing pagbabago sa blood sugar readings. Ngunit sana ay tandaan ninyo ang isang bagay, ang mapinsala na dulot ng diabetes ay hindi nabuo sa loob lamang ng isang gabi. Kaya ang proseso ngang pagaling ay nangangailangan din ngang pagtitiyaga at pasensya. Sa medisina, ang maliliit na pagbabago na regular na inuulit araw-araw ay palaging lumilihang mas malaking resulta kaysa sa labis ngunit panandaliang pagsisikap. Marami akong nakitang pasyente na sa simula ay itinuturing lamang ang pagkain ng gulay bilang isang obligadong gawain. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula silang makaramdam ng tunay na pagbabago mula mismo sa kanilang katawan. Mas mahimbing ang kanilang tulog, mas magaan ang kanilang pakiramdam pagising, mas kaunti ang tuyong bibig, nabawasan ang pamamanhit ng makamay at paa at lalo na naging mas positibo ang kanilang saloobin. Palagi akong naniniwala na ang pinakamahalagang bagay na kailangang panatilihin ng mga taong may diabetes ay hindi lamang ang gamot o dieta kundi ang paniniwala na may kakayahan pa ring gumaling ang kanilang katawan. Basta't matiyaga kayong magbibigay ng tamang kondisyon para sa katawan sa pamamagitan ng angkop na nutrisyon, sapat na tulog, tamang ehersisyo at kapayapaan ng isip. Tahimik na tutugon ang katawan sa pamamagitan ng mga pagbuti na kung minsan ay hindi ninyo inaasahan. Kung pakiramdam ninyo ay kapakipakinabang ang mga kaalamang ibinahagi ko sa Diabetes Doctor Channel ngayong araw, lubos kong inaasahan na ibabahagi ninyo ang impormasyong ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, o sa mga matatanda na tahimik na nakikipaglaban sa diabetes araw-araw. Kung minsan, ang isang tamang pagbabahagi sa tamang oras ay maaring makatulong sa isang tao na baguhin ang kanyang buong paglalakbay sa kalusugan sa hinaharap.
Sa susunod na nilalaman, patuloy akong magbabahagi sa inyong isang napakahalagang paksa ngunit marami pa rin ang maling pagkakaintindi. Ito ay ang listahan ng 5 uri ng prutas na dapat limitahan o iwasan ng mga taong may diabetes na gamitin ng regular. Marami ang nag-isip na basta't prutas ay mabuti para sa kalusugan, ngunit sa katotohanan, mayroong nga prutas na kapag kinain sa maling paraan ay nagpapataas ng blood sugar sa maikling panahon. Makita-kita tayo sa mga susunod na nilalaman sa Dr. Renato Bagani Channel. Naway palagi ninyong mapanatili ang kapayapaan ng isip, pagtitiyaga sa gawin ng pamumuhay, at matibay na paniniwala sa inyong sariling paglalakbay sa pagpapagaling ng kalusugan.